Update ko lang po kayo sa mga OLA na na-revoke. Ito yung top 3 na online loan apps na na-revoke last year and even this year. Pagkatapos, nakabalik this year, no? Ito yung mga pag-uusapan natin sa video ito. Alamin natin kung ano yung top 3 ko na OLA na na-revoke at nakabalik sa SEC. Pero bago ang lahat, maglalambing po ako sa inyo na suportahan po ng aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At kung nagustuhan nyo nakatulong sa inyong video ito, ay malaking tulong din po ang inyong pag-like, malaking tulong din po ang pag-share. At para updated po kayo sa mga videos natin na ba sa usapang online lending apps, ay pakihit lang po yung notification bell. At disclaimer, hindi po ako nanghihikayat na mangutang kayo sa mga OLA. Hindi po ako promoter, hindi po ako OLA agent, hindi po ito sponsored. Ako po, sinisilip ko lang po, nire-review ko po kung ano yung proseso ng kanilang pagpapautang at yung proseso ng kanilang paningil para magkaroon ako sa inyo ng tamang shared real experience kung ano yung naranasan ko at yung nakita ko sa kanilang sistema. Ulitin ko hindi ako nanghihikayat na mangutang kayo sa mga OLA. Ito ay pawang pag-update ko lamang po at pagre-review para magkaroon kayo ng tamang expectation sa mga online loan apps na gusto nyong subukan. Okay. Updated po ito, no, itong list of recorded online lending platforms ng SEC. Ito po yung mga OLA na inauthorize mag-operate through online. Ito yung mga online lending apps, no, yung mga lending companies na mayroong online lending platform na pwedeng i-download sa App Store, pwedeng i-download sa Play Store, at pwede rin sa website. Okay? Naging updated po siya nito, November 26, 2025. Updated po siya, At uulitin ko, mas madadagdagan pa po ang yung mga OLA niyan. Dahil noong nakaraan, 108 lamang po ito. Ngayon po ay nasa 111 na po sila. Dahil, sa pagkakaalam ko, nilift up na po yata nila yung moratorium o yung hindi pagdadagdag sa mga recorded online loan platform ng mga lending companies. Ayan po, wala na po kasi nakalagay. Pakita ko sa inyo sa screen. Yan, November 26, 2025. Updated po yan. Okay. Then, bago kasi mula yung top 1 ko sa inyo na unahin muna natin itong si na-revoke na Just Smile Lending Corporation. Nabanggit din to sa list nung sa Senate hearing nung kay Senator Rapi at kay Senator Win Gatchalian. Isa ito sa mga na-revoke this year. Kaya Just Smile Lending Corporation, yung kanyang OLA is fresh up. Okay, yan po yung number 3 natin. Kasi na-revoke siya this year. Alam ko sa kadahilan na na-revoke sila dahil hindi yata sila nag-comply. They have no non-compliance about sa mga documents na kailangan ng SEC sa kanila. Parang yun lang. Parang like kay DG doon, may mga hindi sila kino-comply kumbaga parang pag doon yung legalities ng nila, ng mga operations o kung ano man yung dokumento kailangan nila. Yun po yung pagkakaalam ko. At yung order of revocation was modified and lifted under final resolution. Ayan, Just My Lending, na-revoke din po yan this year at nakabalik. Okay? Then, yung number 2 natin, mga kadyani, is the Surety Cash Lending Investors Corporation. Order of revocation, lifted SECN bank case number. Ayan. Pakita ko sa inyo sa screen, si Surety Cash Lending Investor. Diba, nung kailan lang, pinagpe-penalties nila ito ng 1 million? There is unfair debt collection practices. At itong taon lang din na ito, itong January yata or February, if I remember it correctly, basta this year lang din siya na-revoke. Kumbaga, sa nangyari ngayon, na-lift up sila yung revocation order para mag-penalty lamang ng 1 million dahil sa unfair debt collection practices. Para sa akin, mamaya ko sasabihin sa inyo kung bakit parang medyo issue talaga sa akin yung mga nare-revoke about sa unfair debt collection tapos nakakabalik, Medyo issue talaga sa kaisipan ko yan. Kung bakit ganyan yung sistema. Hindi ko kasi alam kung yung sistema ni SEC, kung paano at ano yung dahilan kung bakit sila nakakabalik. Sige, kung ano ba yung compliance nila, kung nagpe-pending lang ba yung kanilang yung nagpapile ng appeal, di ba? Nag-appeal sila diyan. Then, ito yung pinaka number 1 na question sa akin palagi at sa ibang mga Facebook page. All the Victims Community Group. Kung revoke pa ba si Copperstone, na kilala bilang si Mocha. Okay. Last year, ulitin natin dito sa video ito, revoke sila last year at na-lift up po yung kanilang revocation itong January lamang po.
Ayan, pakita ko ulit sa inyo para walang magulo ang inyong isipan. Huwag magulo. Ulitin ko, nakabalik sila. Okay. They have the authority again to operate as an online loan app platform. Okay, yan po, nakalagay lang po. Copperstone Lending Incorporation, Peso Forest, Poco Cash, Blue Peso, Mocha Mocha, Peso Pay, Load Cash, and Quickla. SECN Bank Case Number 06-24-545 dated 8 of January 2025, lifting of revocation order. So, yun ha, malinaw ha. Ibig sabihin, they are allowed to operate as a loan app platform. Pwede sila magpautang. Kabalik sila eh. Ayun, lahat na magagawa. Ang magiging question lang dyan, kung ako tatanungin nyo kung bakit, wala po akong alam. Ina-update ko lang po kayo para maging maingat kayo na mangutang dito sa mga OLA na binanggit ko. Ngayon, si Copperstone, I'm sure na nakita ko sila sa submitting entities. They reported our data. Or yung record natin kapag tayo hindi nakapagbayad ng utang sa kanila, nire-report tayo niyan sa CIC o sa Credit Information Corporation. Diba? Para maliwanagan lang kayo, nire-report yan kahit na-revoke yan. Kaya nagulat ako, na-revoke last year pero submitting entities pa rin CIC. Diba? Tapos ngayon, lifted up na. Ayun. So parang, ang isip ko, parang hindi sila nawala. Kasi, they still pushing the data na mga hindi nakapagbayad. They are still forwarding data ng mga hindi nakapagbayad even though revoke sila last year. Ganun ba yung sistema nila? Kaya minsan hindi ko alam kung ano yung operations ng SEC at ng CIC. Kasi medyo questionable, no? Sana medyo may mga ganito klase ng paliwanag ang SEC, but wala eh. Wala tayo. Questionable talaga. Yun lang nung ano ko, wala akong masamang tinapay, wala akong masamang ibig sabihin sa akin, no? Ako ay napapaisip lamang. At ang mga taong nanonood sa akin dito ay napapaisip din. Yun lang po. Kaya nga umabot na sa Senado, di ba, yung nare-revoke pero nakakabalik as a lending company o as a online loan app platform. Di ba? Medyo question talaga, lalo na kung tungkol sa unfair debt collection practices na isa sa pinakamabigat na dahilan para ma-revoke sila ay ang mga paglabag sa karapatang pantao ng mga nagkautang at hindi nakabayad. Yun nga yung pamamahiya. Pag-contact sa hindi naman contact reference, pagpapadala ng kung ano, no, pagpapanggap na isang attorney, police, huwes, or something like na para lang makapaningil ng utang at kung ano-ano na isasampang kaso para lang magbayad ng utang yung isang tao dahil magpapanggap silang kung ano at magiging dahilan para hindi na mabayaran. Dahil nagka-problema lalo. Kaya nga may unfair debt collection practices eh. Dahil yun yung mga palatuntunan at alituntunin na hindi mo dapat gawin sa kliyente mo kapag hindi nakakabayad ng utang. Kaya nga medyo questionable talaga yung mga OLA na na-revoke by the unfair debt collection practices tapos makakabalik lang pala. So, sana medyo nagkaroon kayo ng konting liwanag sa mga tanong nyo kung ano ba yung mga OLA na na-revoke at makabalik. So yan, sana update ko kayo at muli maglalambing ako sa inyo na pakipollow po ang aking mga social media account ng Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. Marami pong salamat sa uulitin.